kasapulan ngayon nga, bunbun natin tayo. Amen? Kasi wala tayong magagawa sa paghihintay. No, hang agur-uray kalatan nga nakamutal yung ejay. Anya, so, while waiting for the Lord, we need to do something to glorify Him. Anya, ado di chances, ado dagiti opportunities itited ni Apo Dios kada tayo. Anya, hallelujah. So, basaan tayo man open up your Bible in 2 Peter chapter 1 verse 1 to 11. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 11. You there? Kuna na dito ay Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. To those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and every great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and with virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fail. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words that we have just read this morning. Father, I entrust everything under your hands, Lord. Lord, we need your guidance, Father. Lord, send us your Holy Spirit, O God, to be with each and every one of us. Give us that spirit of understanding, O Father God. Open up our hearts, O Father, so that, Lord, we can contain your words. We can understand your message to us today, O Father God. And Lord, I do acknowledge, Lord, that I am nothing without you. I just want to entrust my life unto your Father God. Be the one to talk, be the one, oh God, to use my lips. Be my mouthpiece, oh Father God. Hallelujah. As I utter your words today, may it bring glory to your deep name, oh Father God. And Lord, these people who hear your words today will manifest, oh Father God, dagiti nga sas sa umapo. Lord, we bless you, we thank you. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. So, Jay, while we talk about the grace ni Apo Dios to grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ, our topic for today is how to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So we believe, we believe that we are saved by the grace of God, but how deep is our knowledge about the grace of God and how the knowledge of God? Paano natin makikilala how deep is our knowledge about God? You know? Maraming Kristiyano nagsasabi na, yes, kilala ko si Jesus. Kilala ko kasi matagal na ako. But then, kung minsan tayo ay hindi natin mapatunayan yan sa ating buhay. Amen? How deep is our knowledge about that grace? Kung minsan yung grace na nasasabi natin is, it's being abused. Yeah? The undeserved. This grace is the undeserved favor. Yes. And it illustrates and demonstrates the unconditional love of God. And people, if we come to a point na na-abuse na natin ito, kasi sasabihin natin, di bali, ang grace naman ng Panginoon is so sufficient.
kung ito, pumunta tayo sa point na sasabihin natin na yung grace of God is sufficient, na kahit tayo nagkakasala na, it only mean one thing, ano? We lack knowledge about God. Hindi natin actually naiintindihan o hindi natin talaga alam kung sino ang Panginoong nakilala natin. Ano? Sabi dito sa Romans 6, chapter 1 to 4, sabi niya, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Ibig sabihin, nung makilala natin ang Panginoong Hesus, we were baptized into His death. So tayo, namatay na tayo sa kasalanan dapat. Then idinagongar isunan, nakipag-ungar tayo mat kanya na as baro nga parswa. Amen. Hallelujah. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Tao lang naman kasi ako eh. Oo nga, sino ba nagsabing hindi ka tao? Pero dapat alaman natin ang ating Panginoon. Yes, maraming nagsasabi na, di bali, mapagpatawad, mapagmahal naman ang Panginoon. But remember this, time comes na tayo ay haharap sa Kanya. Yung pagmamahal na yan, kung ikay nagkakasala pa rin, it will turn into wrath. Dapat nandoon yung fear natin sa Kanya na ayoko nang gumawa ng ganito kasi alam ko magagalit din ang Panginoon. Ano? At mas matindi ang galit niya. Walang kapantay ang galit niya pagdating ng panahon sa paghuhukom. Amen? And we as Christians don't like to be judged. Yung sinasabi nating brother natin ngayon, siya mismo ang mag-judge sa atin pagdating ng panahon. Sabi niya dito sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Grace was given to us because we are too weak in ourselves. Kaya nandoon ang grace ng Panginoon dahil tayo nga ay mahina. Hindi ibinigay ng Panginoon ang grace para tayo ay magkasala, kundi binigay niya dahil tayo ay mahina para may panlaban tayo sa kasalanan, to overcome that sin. Amen. Hallelujah. Grace is given to us to overcome ourselves from committing sin. Kalaban natin kasi ang sarili natin. That's our number one enemy is ourselves actually. Minsan tayo ay we blame each other, but actually it's yourself. So knowing God's grace and character did not stop upon receiving Him as Lord and Savior. Hindi nag-stop ang kanyang grace doon. At yung character niya na dapat nating patuloy na malaman, patuloy nating malaman kung sino talaga ang Panginoon sa atin. Lahat tayo naging baby Christian. We were born again. Meaning to say, naging baby Christians tayo. But now we need to grow in the knowledge of Him. Ano? Itong kailangan natin yung mag-grow tayo. Pero papaano? Papaano tayo mag-grow? Ang isang bata, lahat siguro dito karamihan sa atin ay ina. Naging ina. So when nung ipinanganak natin ang ating mga anak, mga babies natin, of course, we need to feed them. Amen. Para lumaki sila. And it's so sad na alam mo yun, nakakaiyak yung may nakikita tayo dyan na mga nanay, niiwan lang yung mga anak. Alam mo ba yung nakakadurog ng puso, yung makita mo na paano itong bata na ito. Yung bata pa naman is from time to time gustong kumain, gustong dumede. Bilang isang Kristiyano, pag ikaw ay iniwan na lang na hindi ka kumakain, anong mangyayari sa'yo? I tell you, you will die gradually. So number one dito is spend more time with Him. Spend more time with Jesus.
Ito yung seek the Lord. Sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Bilang nanay, di ba tayo, kailangan natin ang nanay. Even our children need their parents. Amen. So kahit nandito tayo, malayo tayo sa ating mga anak, they still need us. So kailangan din natin yung i-feed pa rin sila. Spiritual feeding ba? Yung pag you advise them, ganun. Kasi they need it, guidance. So ganito ang paggabay natin sa ating mga anak. Ganyan din ang Panginoon. Kung ikaw hindi lumalapit sa Panginoon, ayaw mong isik ang kanyang presence, I tell you, you will never grow. Sino sa inyo ang 1 week na hindi nakakapag-pray? Naranasan na ba ninyo yung 1 week? And what happened to your spiritual life? Ano yung feeling mo? Maminsan, nagiging agkalyongay di puso? Nagiging kalos ang puso ng isang tao pagka nasanay na siyang hindi magbasa ng salita or mag-pray. Pagkagising mo, gising na lang. As in gising, wala pang pasasalamat. We need to seek God's presence continually. Kasi siya ang kailangan natin. Alam mo, may nagsabi sa akin minsan, sabi niya, parang nakakatakot tumanda, ano? Kasi parang yung time ba, yung nakikita niya yung time niya na malapit, na sabi ko, ba't ka natatakot lang? Lahat naman tayo papunta doon eh. Kahit anong edad ka, hindi yung wag mong tingnan yung edad mo kasi may bata ngayon na nauuna pa sa matanda. What is important here is, how's your spiritual life? So we need to seek God every day. Huwag mong sabihin, bata pa naman ako, may time pa. No! Yung topic natin last Sunday, maganda kasi yung time natin, we need to make it productive. O diba, hindi natin sayangin yung oras habang naghihintay, nakamutal yung kakasjay. Nagbayagan niya po Diyos. Naumakan ba nga agur-uray? O ganun, we need to seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Kasi yan, siya ang kailangan natin every minute. Ano? Di tayo nabubuhay na wala siya. Okay, example dito sa isang relationship. Nabubuo ang isang relationship by spending time with each other. Paano mo sasabihin kaibigan mo isang tao kung di pa kayo magkakilala? Na hindi mo siya kilala. Amen. Halimbawa, si sister dito. Second time ko lang siyang makita. May nabuo bang Wala pa. Kasi hindi pa namin kilala ang bawat isa. But then the relationship starts this very day. So ang gagawin mo, makipag-usap ka, ganyan din sa Panginoon. Kailangan natin ang pag-uusap. Amen? Nakita mo lang sa mukha, kilala ko yan, but you never talk to that person. Paano mo kilala? Baka sa mukha lang. O, diba? That is how God and people start a relationship. Kailangan nating mag-usap. Kailangan ng Panginoon yung gustong-gusto niya yung nakikipag-usap tayo sa Kanya. Sa asawa mo, pag hindi kayo nag-uusap, ano mangyayari sa bahay niyo? Sa family. Nandun kayo pero parang walang tao. Ano ba yung tao? Wala bang tao dito? Hindi man lang kayo nag-uusap. Yung relationship, there's something wrong within that relationship. Amen. Kung hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon, you're not spending your time with them. Di ba kailangan natin sa relationship, we need to spend time with them. Hallelujah. Even if in simple ways, pagkakape ganyan, you can have that relationship diyan mabuo, stronger. Amen? So kailangan natin seek the Lord, to seek Him continually. Huwag natin kaligtaan na every morning, every night, bago ka matulog, Lord, salamat.
Minsan kahit pagod na pagod tayo, but at that time na pagod ka, and then matutulog ka, di mo alam ang mangyayari. Amen? So kailangan, Lord, I entrust everything into your hands. Kasi matutulog ako. I need your gabay. I need your presence. Ano? Kung sa anak mo, di ba nakakasakit sa damdamin pag kinausap mo anak, hindi man lang siya sumasagot. Sumasagot lang yan pagka, Mama, sana yung remittance mo? Kung may kailangan lang, doon lang, hindi, pagka natanggap na, hindi na yan magme-message sa'yo. Kung hindi mo pa i-remind. Di ba? Ganyan ang Diyos. Our God is a jealous God. So, kailangan din niya ang ating, yung communication. Gustong-gusto niya yung tayo ay nagdi-depend sa Kanya. Lord, I need you. Hallelujah. So, sabi niya dito, spending time with each other, so each passing day, weeks, months, and years, you've come to discover more about each other's character. Di ba? Nakikilala mo ang isang tao kung nakakasama mo na siya. Amen? Sa isang mag-asawa, nung kayo ay ikasal, kilala mo ba talaga siya? Of course not. Pero dahil mahal na mahal mo, yung trust mo na ibigay mo na. And then after the wedding, ganon, ayan, lumalabas na yung tunay na siya. Ang dami palang itinatago na hindi mo alam. Of course, pati ikaw, inoobserbahan ka rin. Ala ko nung bait-bait mo ngayon, bungagira ka pala. O di ba? Kasi noon, ang mga babae mahinhin nakikipag-usap sa, yes, pero nung mag-asawa na ayo, tigre pala. Na sinasapawan na yung asawa niya. So doon nakikita mo yun. But then doon tayo nagkakaunawa, yung nakikilala mo siya, and then kung positive kayong pareho, yung mga nangyayari niyan will make it stronger. 'Di ba? Yung relationship will become stronger kasi doon natututo kayo pareho. You are growing, you are both growing. 'Di ba? Kasi nga bata kayo habang pag sinabi ng asawa, huwag ka naman palaging nagbubunga nga dyan, ako'y naiirita na. Then you learn from that. O, diba? Ay, huwag kang ganyan kasi ako ang boss dito. O, diba? Pag ganyan ng babae, ay iwan ko na lang. So likewise, we can only come to know more about God's character once we spend time talking to Him in prayer. Doon natin makikilala ang ating Panginoon, ang kanyang character, doon yung knowledge natin sa kanya is nabubuo yung, ganito pala ang aking Panginoon. Ganito siya kabait, ganito siya ka-holy, ganito siya. Kaya nagkakaroon tayo ng, holy nga ang Panginoon. Kaya kailangan ding magiging holy din ako. Hallelujah. So seek Him with all your hearts. Ang ating pag-seek sa kanya is nanggagaling sa kaibuturan or sa the most chamber of our hearts. Yung sa deep na, yung sa puso natin, hangay di palpalaw-paw nga panagsik na intununal pasigi mo nga, wala na. Di mo na naalala. Or after yung sinabi mo, Lord, kailangan ka ito, amen. Nakikipag-usap ka lang kung may kailangan ka. Hindi ganon, hindi mo makikilala ang Panginoon. Of course, God will always provide our needs, provided it is in His will. Hindi yung will mo kasi ang napapaboran. Ang will ng Panginoon, kahit you tell Him, I need this, Lord. Pero kung hindi will ng Panginoon yun, I tell you, He will shift it to another way na mas kailangan mo. Amen? Amen. Hallelujah. So bakit kung tayo sa journey natin bilang, bakit kaya hindi na approve ito? Then time comes na maiintindihan mo kung bakit. Marami pa lang dapat na mangyari sa iyo noon kung yung gusto mo ang napaboran ng Panginoon. Maraming mangyayari sa iyo na hindi maganda pagka ipinilit mo ang gusto mo. Amen? Number 2 here is feed on His word. Ito yung pagkain. Lagi tayong mag-feed sa Kanya. Ito yung sa 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3, sabi niya, like newborn babies, like newborn infants,
Long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Kung bakit sinasabing pure spiritual? Kasi ang food ng Panginoon, ang word ng Panginoon is uncontaminated. It is pure. Walang halong walang hindi ka mawawala, hindi ka mapopoison sa word of God. So sinabi dito, it is pure spiritual milk na kailangan nating kumain araw-araw. Dami nga natin sa isang araw, how many times tayo kumakain, di ba? Kahit merienda, busog merienda eh. Pero yung word of God, wala ka man lang naitik. Mahirap yon kasi yung spiritual life natin is manghihina talaga pag wala tayong word of God intake. Hallelujah. Sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7 sabi niya, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Hindi mangyayari ito, mga kapatid, kung hindi ka kakain ng Word of God. It's only the Word of God. Doon ka magro-root. Kagaya ng isang halaman. Paano magkakaroon yan ng ugat? Lalalim ang ugat niyan kung hindi mo yan bubuhusan, didiligan. Kagaya din natin, of course. Subukan mo hindi iinom ng isang araw. Ma-dehydrate ka. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Mangyayari lang ito, yung growth natin, yung root natin, magiging strong lang ang root natin kung tayo ay kumakain ng Word of God. Kasi yung roots kasi, it will go deeper sa puso natin. Hindi pataas. Ang ugat dapat pababa, ibig sabihin, it will make us stronger, dapat. And we only need the Word of God. Kaya mag-feed tayo dito. Hindi lang ibig sabihin na yung mga mabababa, of course you need to read at maraming bagay na nababasa natin na hindi natin maintindihan. Ibig lang sabihin, God is feeding you gradually with yung mga solid food na kung minsan ayaw ng mga Kristiyano ng solid food. Bakit? Masakit lunukin. May time na nag-uusap kami dito ni na pastor about doon sa mga paniniwala ba na tapos may mga churches daw pala na parang maganda pero when it comes to holiness, hindi nila ipinamumuhay. So okay lang sa kanila yung doming mabalin amin ba? Ganon. So paano mo makikita na ikaw ay rooted kung yung spiritual life mo naman, yung pinapakita mo outside ay hindi nakikita yung word of God sa iyo. So pwede sa kanila ang lahat. Sabi ko, di paano yan? They preach holiness but they are not living a holy life. Kontra sa buhay nila. So kung minsan pagka nasasabi natin ito na yung may nagpo-preach ng mga gito na medyo malalalim ng daming nasasaktan. Children of God, we need to grow. Yung kailangan din natin mag-grow. Para yung root natin magiging stronger kung kakain din tayo ng solid food. Amen. Kaya nga ang dami yung sa tanim, lalagyan mo yan ng mga pataba. At ano yung pataba? Chemical yun, fertilizers yan. Pero huwag kayong inom ng fertilizer, ha? Yung pataba na yan, it will help us to grow. At yung magiging bunga natin ay maganda. Amen. Kung ang root ng isang tao is maganda, makikita mo yan pag sa bunga, nakikita mo yan sa buhay. Amen. Kung pangit ang bunga ng isang plant, ibig lang sabihin, tingnan mo yung roots niya. Sa katagalan,
kaya maganda ang bunga. I was just reading about yung sa ano ng olive, yung olive tree. Yung ganun pala yung ano characteristics ng olive. Na how many years na na-plant yan doon sa rocky pala ang gusto niyan. Pero yung roots niya for 5 years, yung roots pa lang niya is it's starting to grow deeper. Pero after 10 to 15 years, namumunga na yan. Continually at yung ano na yan, lifetime. O di ba? Ang ganda nung characteristics na kaya sabi, oh ganun pala ang olives. Kaya tayo na doon dito sa Bible, mga anak ng Diyos, we are related to an olive tree. Na kahit gaano katagal yung proseso ng ating paglaki, yung roots natin, it will go deeper. Gusto mo lumago ka kaagad. Pero pag may nagsabi sa'yo na ganitong gagawin, may nag-correct sa'yo, ayaw mo. Ibig lang sabihin, hindi ka talaga lumago. Amen? So it's only by feeding on His Word that cause us to grow in grace and knowledge of Him. Hindi natin makikilala ang ating Panginoon kung hindi natin basahin ang Kanyang mga salita. Kasi dito sa Bible, dito natin makikilala kung sino ang Diyos natin na pinaniniwalaan. Hallelujah. Okay, sino ang mahilig sa inyo magbasa ng book? Alam niyo nung nagbabasa kami ng book. Ang una kong binabasa, alam mo yung biography ng author. Conclusion kagad. Tapos babasahin ko na, doon makikita mo yung, doon sa is makikita mo yung, kaya pala, doon mo rin makikilala kung bakit ganun ang mga, yung characteristics, ganun kung ganun magsulat itong author ng book na ito. Kasi, yun ang characteristics niya doon. Doon niya ibinubuhos ang mga nararamdaman niya doon sa libro. Mga ideas niya. At kung maganda yung book, I tell you, may enjoy mo rin ang pagbabasa. And even this word of God, nakaka-enjoy magbasa kahit pumunta ka sa punto na may time ako noon na pagka nabunda ko, patama talaga sa akin. Sasaktan talaga ako, yung umiiyak ako, Lord, ano pong gusto mong sabihin sa akin? At ang hirap gawin, ang hirap mag-obey, sa totoo lang. But we need to do it. Hallelujah. So we need to feed on the word. Kailangan nating kumain ng kumain para tayo ay mag-grow. Hallelujah. So we will makikilala natin kung sino yung author ng ating Bible. Ito yung Holy Spirit. Amen. Na siya ang nagpapaintindi din sa atin kung ano ang gusto niyang mensahe para sa atin. Ano ang kailangan mo sa araw na ito? Ano ang kailangan mo sa buhay? Andito lahat. Kaya nga it is called the book of all books. History, love life, nandito lahat. Di ba? Kaya gusto niyo magbasa ng love life, wag yung pocket book. Na love story, andito. Yes, basahin mo dito. Hallelujah. Number 3, be a lifetime learner. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, natakal din natin ito eh. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Dito natin, pag nagbabasa tayo, nako-correct tayo. God is teaching us, God is correcting us, God is training us into righteousness. Doon malang, mali pala ito, di ba? Mali pala itong gawin na dati-dati, hindi, kasi dami namang gumagawa niyan, gagawin ko rin. Dami na okay naman, okay lang yan. Kung ano yung okay sa mundo, hindi okay sa Panginoon. At dito tayo natututo na pag binasa mo, bawal talaga pala yun. So being a child of God, we need to be a lifetime learner. Huwag mong sabihin, dami ko nang alam. Habang buhay ang isang tao, we need to learn. Kasi hindi nagtatapos ang ating buhay sa dami nating alam. Yung sa
yung mga nagtapos ng mga pag-aaral, mga may PhD, may mga degrees na yan. I tell you, hindi nila magagamit yan, hindi nila ma-experience yan if they don't apply it. Di ba? At natututo rin sila na nadadagdagan ang kanilang kaalaman habang sila ay nagtatrabaho. Kasi habang sila ay nag-aaral, aral pa lang yan. But how about the application? Okay? So how about sa isang guro? Nagtapos siya bilang isang guro, pero hindi siya nagturo. Paano niya malaman na siya ay isang guro? Kung paano niya malaman kung paano magturo? Kasi hindi niya naranasan eh. Though meron siyang diploma. So kailangan nating mag-aral, gawin natin kung ano man nasa atin. We need to learn more. Basik lang nga amom, nagdakilan taulom. Nya, aduti ka kastangay nga, maraming taong ganun. Nagbasi-basit lagaro di amuna, ina kaslamot lang amunan amin nun. Tapos ayaw pang pakorek. Ano mo yung ka, no kinyami ka to. Ito ang kapaisa. Di ba parang, ewan ko, parang mas magaling siya sa magaling. Pero walang ganun sa mga Kristiyano. Amen. Dapat tayo ay palaging lifetime learner tayo. Yung konting ba, ang hirap sa totoo lang, ang hirap mag-correct. Pag ayaw niya talagang makorek kahit anong sabihin mo. Kung ano ang sinaba niya, yun lang. Huwag ninyong babaguhin kasi yun ang tama. Which is not right actually. If they're correcting you, we need to, ano bang gagawin natin? Kasi wrong pala, anong dapat, ano ang tama, ganon. O di ba pag-usapan, hindi yung ipilit mo ang gusto mo. Kasi nakakahiya sa madlang people na mas magagaling sa atin. Di ba? We need to learn. Nakukuha naman yan sa usap eh, yung anong dapat natin gawin para ma-improve. Ganon lang yun. The Bible is a mine wherein we need to read and study to discover its treasure about God. O, di ba? Yung, ito is a mine. Minahan. Kami ni Sister Brenda, alam namin yun, yung paano ng gold. Kasi naranasan namin kung paano maghukay. At doon mo talaga hukayin, ang hirap-hirap, pero pagka lumabas na yung tunay na gold, naluto na yung tunay na gold, wow! Lahat ng pagod mo nawala. Nabawasan, naikat di bannog mo kasi nakita mo dyan outcome na. Kastamot, kakabsat, iti sasaw ni Apo Diyos. Once nga na-discover natin ang gold na yun sa ating buhay, wow! Walang makakapantay sa ating the joy that is in us. Hallelujah. So, yun pa lang, dami, kaya tingnan nyo, kahit iisang verse, paulit-ulit yan, pero may mga nadidig pa rin nating mensahe doon. Amen. Ito yung mensahe ng pero bakit iba? Hindi yan iba. It's just na may nadig na deeper. O, di ba? Habang nagbabasa ko, parang very, parang very simple lang. But when you dig, mayroon pa lang may gusto pang mayroon pa palang mas precious pa. May treasure talaga sa Word of God. So we need to discover ano ba ang nandito. So, isa pa, part of growing in the knowledge of God is to obey. Obey and extend grace to other people. Obedience ang pinakamahirap gawin. Diba? Ang hirap mag-obey sa totoo lang. But we need to do it. And we need to extend grace to other people. Kailangan natin i-extend sa Colossians chapter 3 verse 12 to 16. Paki-open kung meron kayong Colossians dyan. Colossians chapter 3 verse 12 to 16.
Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you must forgive. Mahirap gawin to, no? Yung obedience, yung mag-obey ka dito, forgive, pero makikita mo lang yung mukha niya, parang nagburburo ka niya, dara makakakita kinya na. Kasi diyan nga maipa-remind kanyam dagi jay pas nga banbanag idi kat parang rumswa man ni anger mo, but kuna na dito'y forgive. So we need to extend our grace to others because God is a gracious God. Si kantupay nga ado ti basol pinakawanda ka. Amen. How much more kada tayo nga tattao? We need to extend grace. We need to obey God and give our forgiveness. We need to love. Okay, no ti topic tayo dito about love. Kunana, example, kagurguram dyan may nga tao, then you remember, napang ka nagitid to offering you, but then you remember that verse in Matthew nga kunana nga, before nga ipan mo ti offering mo, mapang ka pa yung kabsat mo, dag-ask ka ti forgiveness. Kayan ba nag-aramidan dayta? Kasi awan sirbi dyan offering mo, no kagurguram dyan tao nga kabsat mo dyan unig ti church. And anyaman dagita i-offer mo nga ipan mo amin nga talent mo dito yung church without forgiveness in your heart. It's useless. Hanga tanggapin ni Apo Diyos dagiti offering, uray ba i-offer mo amin nga sweldo? Agragrag sa kanya treasurer no ikawil mo amin nga sweldo. But then the heart of God. Always remember nga iti amin nga aramidon tayo. It's in the matter of the heart. Anya? Dahito kay kumati panunutin tayo. Iso nga, may inspire na jay kwadyo testimony ni Sister Martha. Idi siya share ni Prima Dilas. Kaya nga, pirmi piman sang sangit kasi maragrag sa akin. For how many years di jay nga gura na or di jay nga naibagbaga na against ka ni mother na. But then, before nga, malate iti amin. Nag-ask iti forgiveness. Kat anya, di ko di ba nakakalaya sa puso. O, di ba? Kat which is true. Ngano, if you forgive, ngayon, sika nga mismo iti makalaya. Ada freedom mo, naragsakan. Kasi kung nanapiman, kanya serbida, siya maususarak, tapos kasjay, then you are a hypocrite. Tutwin ko nanapiman. But praise God. Anya kasi datayo nga namati ka ni Apo Dios. We need to obey God and extend grace to others, especially kaditi parents tayo nga alapiman. Before everything na malate iti amin kasi handa yung amo ti tiyempo, di ba? Kaysa agbiag kanto iti regret. Nga dito nga regret, it will haunt you throughout your life. Nya so habang may panahon, go to your sister and say, I'm sorry. O, diba? So, extend grace to other people. So, ituloy tayo diay. Kung na, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So, you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in the body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. O, diba? Nagragsa kakabsat iti agdayaw ko ni Apo Dios no dagitoy nga banbanag kutwi. Naaramid tayo kakabsat iti ngay we extend grace, is forgiveness, we need to love. Of course, awan forgiveness, awan ti ayat, I tell you. Anya, iso nga we need to sursurwan tayo kakabsat iti jayhan tayong agiduldulin iti sakit kinakam. I tell you, dati kakas jayo, it will show in your face. Kan jay health tayo launay. Di Proverbs, sumabasa tayo di Proverbs ko na dagay nga maiduldulin, it will affect iti health ti may nga tao. Di nga sakit tinakam kas jay, di puso ti affected actually. And all your system in the body will be affected. So nga pagtaktaka ka nga ko na, healthy how about your heart? Nya? So di kung kunata yung iti science, medical, dagita, it's all from the
word of God. Naala kakabsat iti word of God dagita. So tayong agtaka nga apay pay sugayam because amo ni Apo Dios iti puso iti maysa nga tao. Hallelujah. So in conclusion, to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ is not based on our own opinion of Him. Rather, it is a deep-rooted and productive life built up in Him, manifested on how we respond to Him. Anya? So kasapulan tayo nga dagito nga aramidon tayo kakabsat nga maamuan tayo hanga di opinion mo iti maysa nga tao hamong di opinion mo nga kasto ti ako pero nagbabaw iti panakaammo tayo. We need to grow deeper in the knowledge and grace. Tapnahan tayo nga mapukaw iti dayto nga grace, dayto nga biyaya, dayto nga parabor ni Apo Dios tapnahan nga maabuso. Amen. Hallelujah. So praise God. Thank you it pinagdengeg kat ada pa inayon ni Pastor Aya Bakman Isula dito.